Long time, Miss MJ. Long time ba? Hindi nga ako nakapunta nung Nung advanced screening? Oo, grabe. Pero congratulations. Parang hindi ka na makagila sa sobrang busy. Hindi naman, andito nga tayo ngayon Oo. Well, Manila's Finest, finally, it's here. Yung greatest takeaway mo lang sa dekada 60? Tama ba? Dekada 60. Oo. Takeaway ko, like lesson ko? Oo, like, ano pinaka nagustuhan mo sa story? Pwedeng sa story, pwedeng sa kultura ng 60s. Ako, siguro sa character ko na lang, pinaka natutunan ko talaga sa character ko, ang nagustuhan ko yung lumalaban siya, pero hindi niya disrespect yung tatay niya or yung mga authority na nasa kanya. Grabe. Nakita mo ba, pinuri ka ni Papa P? Uy. Nakita mo ba? Kakahiga naman yun, Miss FJ. Ano yun fan question yun na talaga sabi ko, pinromise ko, itatanong ko at ang ganda ng sagot ni Papa P. Natuwa ako. Ano reaction Parang mo doon? nabawasan ako ng tinik sa puso ko. Kasi syempre, habang ginagawa namin yung eksena, tatanungin mo sa sarili mo, okay ba? Okay ba yun? Pero nung narinig ko na sinabi ni Papa P, so ibig sabihin, okay naman. Oo, with flying colors daw. Wow! Oo, pero sabi nga ni Ken, yung TikTok nyo raw aabangan niya. Naka-ready na ba? Wala pa eh. Pero feeling ko, magaling naman siya sumayaw. Oo. Kahit ano ilapag mo dyan, magagawa niya. I love it. Pero how was the experience? Siyempre, grabe yung yung schedule na binigay sa inyo, the taping that you did. You recently just wrapped. Opo, recently lang. Tapos, kasali pa ako doon sa last day. Oh, kamusta yung last day? Happy kasi early pack up ako. Oh, I love it. Pero ayun, sobrang happy na lang ako nung last day kasi though hindi na siya ganun ka-heavy, pero nandun pa rin yung bubog and yung galit. And mas hindi ako kinabahan kasi nga mas familiar na ako dun sa mga tao na work. Talagang the big leagues, Raymond Red, di ba? Po. Oo, tapos Moira lang, ibang klase, Piolo Pascual. Moira. Kanina parang may pasilip sila sa sa teaser na sana ma-share na rin natin in public, but grabe yung color grading, yung production. Wow, hindi ko pa naman. Yung reaction mo lang dun sa set design. Nung first teaser? Hindi, ito yung mga shoot nyo. Wala, sobrang ganda kasi alam nyo, papunta pa lang po ako doon sa standby area, nakita ko yung setup. Gusto kong bumaba ng van para mag-picture kasi ang ganda talaga. Sobrang, parang nandun talaga ako nung 1960s na taon. Anong tingin mo yung pinaka, nito, no? Kumbaga parang pinaka rason kung bakit dapat panoorin ng mga fans, especially yung fans mo at yung iba pang mga generation na mas nakababata? Siguro for the awareness din. Kasi kung ano man yung problem nga, kasi kagaya sabi ko, kung ano man yung problem before and yung issues before, hanggang ngayon, yun pa rin. Yes. So, feeling ko corruption. Yes. And yung power tripping, yung ganon. And magandang lesson yon and realizations yun na makikita din ng mga tao na kung para alam mo yun, para may idea sila kung paano i-handle. Oo. Grabe. And sinasabay mo to with taping ng AMSE? Opo. Oh, grabe. AMSE Day nung isang araw. Kahapon ba? Ano ba date ngayon? Kahapon. Nag-launch. Ano yung mga best comments na natanggap mo from that? Ako nakita ko, super happy sila sa episode 1. Yes. And ang pinaka nagustuhan ko is yung kahit different directors yung gumawa nung amot niya nung season 1 and season 2, parang hindi nila na-feel na magkaiba yung gumawa. Kumbaga parang connected pa din sila. And parang para sa akin, malaking bagay yun kasi yung story nung dalawa, parang connected din kasi. Parang the night or weeks after nung last episode nung season 1. So, ayun. Kamusta kayo ni Andres sa set this time around? Parang sinasabi, mga napapansin na naman yung fans. May mga jacket ba siyang pinahiram sa'yo, binigay sa'yo? Ano ba yun? Sa scene po yun. Sa scene? Sa scene yun. Oo, kasi akala nila, inuwi mo na eh. Ay, hindi. Sa wardrobe yun. Sa wardrobe. Oo. Kinaklaro ko lang kasi tinatanong nila eh. Hindi, sa scene yun. Tapos, pumunta muna kami sa standby area para mag-picture. Kaya suot ko pa din. Yes, I love it. Ayan. Grabe, 1 minute ako porque si Andres na yung mga tanong ko. Last minute na daw ng tanungan. Sinenyasan mo ba? Charot! Hindi lang. Hindi, nakaganyan nga lang ako. Pwede magtanong. So, nabili mo na nga daw ba yung Christmas gift mo for Andres?
Wala pa nga po eh. Mm. Bigay nga kayong suggestion. Ah? Pero feeling ko mauuna silang magbigay. Ibibigay na nila yun. Correct. Pero ito na, i-wrap up natin yung taon mo, no? Kasi nga sobrang parang ikaw yung fastest rising star of 2025. Wow. Diba? Parang Feeling grabe ko yung di naman accolades mo. fastest. No, I mean, yung mga songs nyo, nasa top ng Spotify. Mm. Yung series mo, lahat nag-hit. Ito, Wow, amen. sobrang lakas ng traction dahil sa'yo. Uy. Isa ka, syempre, sa malakas yun. At yung Google search, isa ka, tas reaction mo. Oo. Ay, sorry. Hindi ko alam. Wala, sobrang natutuwa lang po talaga ako and sobrang blessing din lahat na nangyayari ngayon. And overwhelming. And I'm happy po sa mga projects na nakukuha ko ngayon. And I'm happy na nagiging maganda yung resulta. Kagaya no sa Ang Mutya, kung saan nagsimula ang lahat. And nasundan ng minamahal. And ito po yung pangatlo. And sobrang grateful lang po talaga ako. Wala akong masabi. Ayan. Kasi lahat ng to naman, hindi ko magagawa kung wala yung mga taong tumulong sa akin. Mhm. Pero ginugoogle mo rin ba na top Google kayo? Ay, hindi ba? Nasa ano kayo, nasa trending list. Hindi. Check ko nga mamaya. Oh, check mo mamaya, girl. Congrats. Thank you Oh, po. I love it. Thank you. Thank you, Miss Thank MJ. you. Thank you. Si Ipapicture na.